Samantala, ginunita sa iba't ibang panig ng bansa ang Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o Lenten season. Kasabay nito dumating din sa bansa ang ilang relic na may kaugnayan sa naging buhay ni Jesucristo. Narito po ang aking report. Ang relic na ito ang sinasabing mula mismo sa krus kung saan ipinako si Jesucristo. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Mula pa raw ito sa Roma at ibinigay ng mga Discalced Augustinian Fathers sa Diocese ng Caloocan. At nang tanungin kung paano napatunayan ang authenticity ng relic, mayroong oral tradition na dito pinanganak ang Panginoong Jesucristo, dito siya ipinako, dito siya inilibing. At iniingatan yun in the minds of the early Christians. Handed on to tradition like the scriptures. Dokumentado rin daw ang paglalakbay ni Empress Helena noong 326 AD na siyang nakadiskubre sa banal na krus sa Holy Land at nagdala nito sa Roma. They requested the leper na humiga doon sa 3 cross. At doon sa pangatlong cross ng paghiga niya, instantly he was cleansed, natanggal yung leprosy niya, nahil siya. So it is like a divine intervention telling Saint Helena, telling the early Christians that this is the wood of the cross that saved us. Bukod sa relic ng krus, ipinagkaloob din ang relic ng bato mula sa Cave of the Nativity at relic ng bato mula sa Hill of Calvary kung saan sinasabing ipinako at namatay sa krus si Jesus. Nasa bansa na rin ang 14 na bato mula sa mga lugar kung saan nangyari ang Via Dolorosa o 14 na istasyon ng krus. Eksakto namang ipinagkaloob ang mga relikya sa Diocese of Caloocan ngayong Ash Wednesday, ang hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Conduit of Grace o daluyan ng biyaya ng Diyos na maituturing ang mga relikyang ito. Patunay kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Jesus na magandang pagnilayan natin ngayong panahon ng Kwaresma. Ngayong taon tumapat ng March 6 ang Ash Wednesday. Sa loob ng 40 araw, inuobliga ang mga Katoliko na mag-ayuno hanggang sa araw ng muling pagkabuhay ni Jesucristo o Easter Sunday. May 3 haligi ang Kwaresma, ang pagdarasal, pag-aayuno, at pagbibigay limos. May ilang nagsasagwa ng fasting ngayong araw at tuwing Good Friday bilang sakripisyo, habang may ilang sinusunod naman ang abstinence o pag-iwas sa karne tuwing Biyernes. Ayon kay Father Jose Todd Belandres, moderator ng Parish Team Ministries Aklan, maraming kabataan ngayon ang nalululong sa paggamit ng gadget. At ang pag-aayuno raw sa paggamit ng gadgets ang isa sa mga pwedeng gawin ngayong Kwaresma. Yung sinasabi kasing fasting siguro ay isa yung nagpapasama sa iyo. Kung ang gadget ay nagpapasama sa iyo, lalo na kung estudyante ka, kasi may fasting ka kasi dapat yung main focus mo ay to study well. Ginunita rin ang Ash Wednesday sa iba pang panig ng bansa. Sa Bontoc Mountain Province, hindi ininda ng mga Katoliko ang malamig na panahon. Ang mga nabendisyonang palaspas noong nakaraang taon ang sinunog at ginamit na pangmarka sa noo ng mga nagsimba. Sunog sala naman ang tawag ng mga taga-Malolos, Bulacan dito. Base sa tradisyon, ang pagsusunog ng palaspas ay sumisimbolo sa pagsusunog ng mga kasalanan. Si Rowan Santos taon-taon nagpapapahid ng abo. Pagbabawas lang ng kasalanan, ang paghingi ng tawad sa mga nagagawang kasalanan araw-araw. Ang pagpapahid ng abo, tanda naman daw ng pagsisisi at pagpapakumbaba ayon sa mga taga-Bangged Abra. Ganyan din ang paniniwala ng mga taga-Lawag City, Coronadal City, at ng mga taga-Tagbilaran City sa Bohol. Maging ang mga Katoliko sa Dubai, United Arab Emirates, maagang nagpunta sa mga simbahan para magpalagay ng abo sa noo.